Pinalayas ako ng sarili kong asawa at biyenan sa gitna ng bagyo habang dala ko ang aming unang anak. Habang ako ay nagmamakaawa sa putikan, siya naman ay nagkakasayahan kasama ang bago niyang mayamang kabit. Pabigat ka lang sa pangarap ko, ang huling sampal niya sa aking pagkatao. Ngunit ang hindi nila alam, ang gabing iyon ang simula ng kanilang pagkasira. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng aking tahimik na ganti? Pabigat ka lang sa buhay ko, luwalhati. Isang malaking angkla na pumipigil sa pag-angat ko. Look at yourself. Amoy makina ka. Amoy isda. Hindi ka nababagay sa mundong papasukan ko ngayon. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni luwalhati. Nakatayo siya sa gitna ng maliit at mainit nilang sala. Nanginginig ang mga kalyong daliri habang mahigpit na hawak ang isang maliit at makintab na papel. Ito ang unang larawan ng kanilang anak. Isang 6 na linggong sanggol na nabuo sa kanyang sinapupunan. Sa ibabaw ng lumang mesa sa kanyang harapan ay ang malamig na hapunan na kanyang inihanda gamit ang huling barya sa kanyang pitaka. Isang pirasong daing at sinangag na itlog na siyang paborito ng kanyang asawa. Pinili niyang huwag munang kumain buong araw para lang may maihain sa lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan. Nanikip ang lalamunan ni luwalhati, tila nawalan ng hangin ang buong paligid. Hindi siya makasigaw, hindi siya makaiyak ng malakas. Ang sakit ay gumagapang mula sa kanyang kalamnan hanggang sa kanyang utak, namamanhid ang kanyang mga binti. Ang papel na naglalaman ng kanyang pinakamalaking kaligayahan ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga nanginginig na kamay, tahimik na bumagsak sa sahig na semento. Sa loob-loob niya, isang mapait na tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw. Paano naging isang kasalanan ang ibigay ang lahat ng meron ka para sa taong pinakamamahal mo? Isang marahas na paghila sa siper ng maleta ang nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Nakatalikod si Crisanto, abala sa pag-iimpake ng kanyang mga mamahaling damit. Mga damit na binili ni luwalhati gamit ang puyat at pagtulo ng dugo sa kanyang mga daliri sa pagtatahi ng mga basahan at kurtina. Chris, ano bang sinasabi mo? Basag ang tinig ni luwalhati, ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. 5 taon, Chris. 5 taon akong nagtrabaho araw at gabi para lang makapagtapos ka ng arkitektura. Ngayon naabot mo na ang pangarap mo. Iiwan mo ako. Lumingon si Crisanto. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Puro lamig at pagkasuklam. Utang na loob? Binayaran ko na yon ng 5 taon ng pagtitiyaga sa isang tulad mo. Be realistic, luwalhati. I need connections. Si Carmela ang anak ng pinakamalaking real estate magnate sa Maynila. She can give me the world in an instant. Ikaw? Ano bang maibibigay mo sa akin kundi hirap? Napahagulgol si luwalhati. Dahan-dahang lumuhod sa malamig na sahig at niyakap ang mga binti ng kanyang asawa. Ibinaba niya ang kanyang dignidad, ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao, alang-alang sa pamilyang pangarap niya. Chris, parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan. Buntis ako, Chris. Magiging tatay ka na. 6 na linggo na ang anak natin. Automatikong natigilan si Crisanto. Ngunit sa halip na yakapin siya, isang matalim na pandidiri ang gumuhit sa mukha ng lalaki. Marahas niyang hinawi ang mga kamay ni luwalhati dahilan upang mapadaos-dos ang babae sa sahig. Buntis? God, you are pathetic. Gagamitin mo pa talaga ang isang bata para itali ako? That's a cheap trap, luwalhati. Hindi ko bubuhayin ang batang yan para lang masira ang kinabukasan ko. Ipapalaglag mo yan o ikaw ang bubuhay diyan mag-isa. Bago pa man makasagot si luwalhati, marahas na bumukas ang pinto ng kanilang inuupahang bahay. Pumasok si Aling Pacing, ang kanyang biyenan na palaging may nakataas na kilay at nakasimangot na mukha sa tuwing titingin sa kanya. Mabilis na dinampot ng matanda ang pinunit na ultrasound result sa sahig at walang pag-aalinlangang tinapakan ito. Huwag mong idamay ang anak ko sa kamalasan mo, babae ka. Sigaw ni Aling Pacing.
Dumuduro ang hintuturo sa mukha ni Luwalhati. Baka kung kani-kaninong lalaki mo nakuha ang batang iyan sa palengke habang naglalako ka. Huwag mo kaming gawing tanga. Hindi magpapatali ang anak ko sa isang mababang uri na tulad mo. Anak ko ang magiging asawa ng isang mayamang tagapagmana, kaya lumayas ka na rito bago pa dumating ang sundo ng manugang ko. Ma, asawa po ako ni Crisanto. May karapatan ako sa lalaking ito. Pagmamakaawa ni Luwalhati. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng matanda. Ngunit walang puso si Aling Pacing. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Luwalhati. Bumaon ang kanyang mga kuko sa manipis na balat ng babae at kinaladkad siya palabas ng pinto. Walang ginawa si Crisanto kundi panoorin ang kanyang ina habang itinataboy ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Sa labas, ang kalangitan ay nagngangalit. Ang matinding buhos ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Luwalhati. Itinulak siya ni Aling Pacing sa maputik na kalsada. Wag na wag ka nang babalik dito kung ayaw mong ipakulong kita bilang aswang na naninira ng pamilya. Ang matalim na boses ng matanda ay sinundan ng mabigat at nakakabinging paglapat ng bakal na gate. Ang tunog ng mga kandadong isinasara ay tila huling pako sa kabaong ng buhay ni Luwalhati. Nakasubsob si Luwalhati sa putikan. Ang malamig na ulan ay humahampas sa kanyang buong katawan, nanunuot sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Sa di kalayuan, nakita niya ang paghinto ng isang marangya at itim na sasakyan. Lumabas mula sa gate si Crisanto, may bitbit na maleta, at masayang sinalubong ng isang babaeng nakapayong at balot ng mamahaling alahas. Hinalikan ng babae si Crisanto sa pisngi. Bago sila masayang sumakay sa sasakyan at umalis, iniiwan si Luwalhati na nag-iisa sa gitna ng unos. Gumuho ang mundo ni Luwalhati. Wala na siyang asawa, wala na siyang tahanan, wala na siyang dignidad. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, isang munting pitik ang naramdaman niya mula sa kanyang sinapupunan. Isang paggalaw na napakanipis, ngunit sapat upang gisingin ang kanyang nahihimbing na diwa. Naiyak siya ng walang tunog. Dahan-dahang itinaas ni Luwalhati ang kanyang gulanit at nanginginig na mga kamay at mahigpit na niyakap ang kanyang tiyan upang protektahan ito mula sa lamig ng ulan at sa kalupitan ng mundo. Ito ang kanyang munting kayamanan, ang huling hibla ng kanyang buhay. Hindi niya hahayaang mamatay ang batang ito. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang lamig ng tubig baha ay unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat bago siya tuluyang mawalan ng malay sa pamamagitan ng kanyang naghihingalong paningin. Isang maitim na anino ng isang tao na may hawak na payong ang tahimik na nakatayo sa kanto. Matamang nakamasid sa kanyang pagbagsak. Sino ang taong iyon? At may makakaligtas ba sa kanila ng kanyang anak sa gabing itinakwil sila ng tadhana? Tingnan ninyo iyang iniwan ng asawa. Sigurado ako, hindi sa arkitekto ang batang iyan, kaya pinalayas na parang asong ulol sa gitna ng bagyo. Ang matalim na bulungan ng mga kapitbahay ay tila hanging sumusuot sa manipis na dingding ng barong-barong, direktang tumatarak sa puso ni Luwalhati. Nakatungo lamang siya, pilit na itinatago ang nanginginig na mga labi habang patuloy sa pag-ikot ng gulong ng lumang makinang panahi. Ang kanyang malaking tiyan na kabuwanan na ay halos sumayad na sa makinang kahoy. Isang maling galaw at bumaon ang matalas na karayom sa kanyang hintuturo. Isang patak ng mapulang dugo ang umusbong mula sa sugat, ngunit mas masakit ang pagyurak sa kanyang dangal kaysa sa hapdi ng kanyang balat. Tahimik niyang sinipsip ang dugo, pumikit ng mariin, at nilamon ang luhang nagbabadya. Hanggang kailan niya titiisin ang ganitong panghuhusga, habang ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay nagpapakasarap sa malamig na kwarto at marangyang kama? Nang hapong yun, matapos maihatid sa palengke ang mga tinahing basahan sa gitna ng matinding sikat ng araw, tanging ₱100 na lamang ang natira sa kanyang bulsa.
Ito sana ay ibibili niya ng gatas para sa kanyang sarili at kaunting bigas para kay Manang Rosalinda na matiyagang nag-aalaga sa kanya. Ngunit nang dumaan siya sa isang maliit na tindahan ng loto, tila may isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa kanyang mga paa. Tiningnan niya ang kanyang malaking tiyan na paminsan-minsan ay sumisipa. Sa isang iglap ng desperasyon at panalangin sa may kapal, ibinayad niya ang huling pera para sa isang tiket. Ang mga numerong pinili niya ay hindi galing sa kung saan. Ito ang eksaktong petsa ng gabi kung kailan siya itinaboy sa ulan at ang inaasahang petsa ng pagsilang ng kanyang anak. Ang mga numerong nagmarka ng kanyang pinakamalaking kabiguan at ng tanging pag-asa na bumubuhay sa kanya. Pagsapit ng gabi, muling nagngalit ang kalangitan. Ang malalaking patak ng ulan ay walang awang humahampas sa butas-butas na yero ng kanilang tirahan. Kasabay ng walang humpay na pag-ungol ng hangin ay ang matinding pananakit ng kanyang tiyan na tila pinupunit ang kanyang kalamnan. Sa tulong ng nanginginig na mga kamay ni Manang Rosalinda at sa liwanag ng isang aandap-andap na kandila, buong tapang na iniluwal ni Luwalhati ang kanyang anak. Ang matinis at inosenteng iyak ng isang sanggol na babae ay pumailan lang sa madilim na silid, tila nagtataboy sa lahat ng lungkot at lamig sa mundo. Pinangalanan niya itong Tala, ang kanyang nag-iisang bituin sa gitna ng walang katapusang dilim. Habang yakap-yakap niya ang sanggol na nababalot sa isang lumang tuwalya at pinagmamasdan ng mukha nito, binuksan ni Manang Rosalinda ang isang sira-sirang radyo upang makinig ng balita tungkol sa bagyo. Ngunit sa halip na balita, ang basag na tinig ng tagapagsalita ay nag-anunsyo ng mga nanalong numero para sa Grand Lotto. Ang bawat numerong binibigkas ay tila mabibigat na batong bumabagsak sa pandinig ni Luwalhati. Nanlaki ang kanyang mga mata, bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Sa nanginginig na kamay, inabot niya ang lukot na tiket mula sa bulsa ng kanyang manipis na duster. Tumugma ang unang numero, tumugma ang ikalawa, ikatlo, hanggang sa kahuli-hulihan. Hawak niya ang 200 at 50 milyong piso. Walang hiyawan ng tagumpay, walang pagtalon sa tuwa. Sa halip na matuwa, isang matinding takot ang gumapang sa buong pagkatao ni Luwalhati. Ang malaking halagang ito ay hindi lamang biyaya. Ito ay isang mapanganib na sumpa kung malalaman ng mga maling tao. Napatingin siya sa natutulog na si Tala. Ang kanyang may init na luha ng pasasalamat at pangamba ay tahimik na pumatak, tuluyang bumasa sa maliliit at hinabing guwantes na gawa sa murang sinulid na suot ng kanyang anak. Sa loob ng maliit na guwantes na yon, maingat niyang itinupi at itinago ang kapirasong papel na magbabago sa kanilang buhay. Habang pinagmamasdan niya ang labas ng kanilang barong-barong sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana, napansin niya ang isang madilim na anino ng lalaking nakasombrero na pabalik-balik sa eskinita. Tila may hinahanap ito at nagmamasid sa kanilang paligid kahit na 10 oras na ng gabi at malakas ang ulan. Sino ang taong iyon at bakit siya naroon? Biglang nanlamig ang buong katawan ni Luwalhati nang maalala niya ang isang malupit na katotohanan. Sa batas ng Pilipinas, hindi kinikilala ang diborsyo. Legal pa rin silang mag-asawa ni Crisanto at ang anumang yaman na makuha niya ay ituturing na pag-aari rin ng lalaking nagtapon sa kanya sa basurahan. Kung makakaamoy ang pamilya ni Crisanto ng kahit kaunting pag-angat sa kanyang buhay, siguradong gagamitin nila ang batas upang agawin ang perang ito at kunin si Tala. Kailangan niyang magtago. Kailangan niyang protektahan ang kanyang yaman at ang kanyang anak. Ngunit paano niya itatago ang ganito kalaking sikreto ng mag-isa bago pa malaman ng mga demonyo sa kanyang nakaraan? Ang mga gusaling gawa sa salamin at semento sa gitna ng Makati ay tila mga higanteng nakadungaw sa liit ni Luwalhati. Nakabalot ang kanyang mukha ng isang manipis na belo at ang kanyang malapad na sombrero ay sapat na upang ikubli ang kanyang pagkakakilanlan
mula sa mga mapanuring mata ng publiko. Sa kanyang mga bisig, mahigpit niyang yakap ang 4 na linggong gulang na si Tala, na mahimbing na natutulog sa kabila ng ingay ng busina ng mga sasakyan sa kalsada. Pumasok siya sa isang maliit at lumang gusali na malayo sa karangyaan, kung saan matatagpuan ang opisina ng isang abogado na balitang tumutulong sa mga mahihirap nang walang hinihinging kapalit. Pagpasok niya sa silid na amoy lumang papel at kape, sumalubong sa kanya ang isang lalaking may malalim na mga mata at maamong muka. Si Kael. Hindi siya mukhang isang matapang na manananggol, ngunit ang paraan ng kanyang pag-upo at ang tapat niyang ngiti ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kapanatagan sa nag-aalalang puso ni Luwalhati. Nang ilatag ni Luwalhati ang lukot na tiket ng loto sa ibabaw ng mesa, tila huminto ang paghinga ni Kael. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng malaking halaga, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong kalaking yaman sa mga kamay ng isang babaeng bakas, ang hirap at dusa sa bawat guhit ng palad. Attorney Kael, ayaw ko ng gulo. Ayaw kong malaman ng mundo na meron akong ganito. Pabulong na wika ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. May asawa ako, ngunit itinaboy niya ako. Sa batas, sa kanya rin ang kalahati nito. Pero attorney, ang perang ito ay para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko hahayaang mahawakan ng lalaking yon kahit isang kusing. Tumitig si Kael sa seryosong mukha ni Luwalhati, pagkatapos ay sa maliit na sanggol na hawak nito. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na inilalagay sa kanyang mga balikat. Hindi lamang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kaligtasan ng isang ina at anak laban sa isang sistemang madalas ay hindi panig sa mga mahihina. Sa loob ng ilang oras, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng opisina, binuo nila ang isang plano na kasing tibay ng bakal. Gagamit sila ng mga korporasyong walang mukha, mga pangalang hindi nakakabit sa kanya, at isang lihim na trust fund na tanging si Tala lamang ang makikinabang pagdating ng tamang panahon. Mula sa araw na ito, Luwalhati, kailangan mong maging isang anino. Seryosong bilin ni Kael habang tinatatakan ang mga dokumento. Huwag kang bibili ng marangyang alahas. Huwag kang magpapatayo ng mansyon. Mananatili kang simple sa paningin ng iyong mga kapitbahay. Ang perang ito ay magiging iyong sandata, ngunit kailangang manatili itong nakatago hanggang sa maging handa ka ng lumaban. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Luwalhati habang pinagmamasdan ang mga selyong pula sa ibabaw ng mga papel. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ang unang hakbang na ginawa niya gamit ang kanyang bagong yaman ay hindi para sa sarili. Ipinag-utos niya kay Kael na lihim na bilhin ang buong lupang kinatitirikan ng barong-barong ni Manang Rosalinda. Gagawin niya itong isang maayos na tahanan para sa matandang nagligtas sa kanya, ngunit mananatiling lihim ang kanyang pangalan bilang may-ari. Habang naglalakad palabas ng gusali, naramdaman ni Luwalhati ang init ng kamay ni Kael nang saglit nitong hawakan ang kanyang siko upang alalayan siya sa pagbaba ng hagdan. Ang simpleng galaw na yon ay nagpadaloy ng isang kakaibang init sa kanyang pakiramdam, isang pag-aaruga na hindi humihingi ng kapalit. Ngunit sa paglabas niya sa pintuan, biglang tumunog ang telepono ni Kael. Napansin ni Luwalhati ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng abogado. Namutla ito at tila naging bato ang kanyang mga mata habang nakikinig sa kabilang linya. Isang banta mula sa isang makapangyarihang tao ang tila nagpabalik sa isang madilim na bahagi ng nakaraan ni Kael. Lumingon si Kael kay Luwalhati. Ang kanyang tinig ay puno ng babala at kaba. Luwalhati, makinig ka. Ang bawat hakbang mo ay dapat maging maingat. Ang mga taong tulad ni Crisanto
ay tila mga gutom na lobo na marunong umamoy ng dugo mula sa malayo. Isang pagkakamali mo lang, isang maling pagpapakita ng yaman at masisira ang lahat ng ating itinayo. Nanlamig ang mga kamay ni Luwalhati habang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. Ang bawat estranghero ay tila naging isang potensyal na kaaway. Magagawa nga ba niyang mamuhay sa loob ng isang kasinungalingan, sa loob ng maraming taon upang maprotektahan ang kanyang anak? O sadyang maliit ang mundo para sa isang lihim na kasing laki ng 1 bilyong pangarap? 4 na taon na ang lumipas, ngunit ang bawat tahi sa telang hawak ni Luwalhati ay tila paalala pa rin ng bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata noong gabing itinakwil siya. Sa loob ng isang maliit ngunit malinis na patahian sa isang tahimik na kanto ng Maynila, dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga daliri sa pag-aayos ng isang mamahaling sutla. Hindi na siya ang mabuhay at takot na babaeng humahagulgol sa putikan. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay may lalim ng isang dagat na tahimik ngunit may itinatagong lakas. Sa sulok ng silid, maririnig ang masayang tawa ni Tala, na ngayon ay isang malusog at bibong bata na nagdodrawing sa isang maliit na mesa. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina na unti-unti nang nilalamon ng alikabok at kalungkutan, nakaupo si Crisanto habang nakahawak sa kanyang ulo. Ang pangarap niyang palasyo ay tila gawa lamang sa buhangin na tinangay ng malakas na alon. Ang kumpanyang arkitektura na ipinagmalaki niya ay nasa bingit na ng pagbagsak dahil sa sunod-sunod na maling desisyon at ang hindi maubos na luho ni Carmela. Walang natira sa kanyang hambog na pagkatao, kundi ang mga utang na hindi na niya kayang bayaran. Ang dati niyang makinis na muka ay puno na ng kulubot ng stress at puyat, at ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carmela ay hindi na pagmamahal, kundi mga talim ng panunumbat at paghamak. Wala kang kwentang lalaki, Crisanto. Ang boses ni Carmela ay tila basag na kristal na umaalingaw-ngaw sa kanilang mansyon na nakasangla na rin sa bangko. Akala ko ba ay magaling kang arkitekto? Bakit ngayon ay tila tayo pa ang namamalimos ng proyekto sa mga kumpanyang dati ay inaapakan mo lang? Kung alam ko lang na ganito ang kahihinatnan ko sa'yo, hindi sana ako nagpakasal sa isang tulad mong walang diskarte. Walang naisagot si Crisanto. Ang bawat salita ni Carmela ay tila isang malakas na sampal na nagpapaalala sa kanya ng mga salitang binitawan niya kay Luwalhati. 4 na taon na ang nakalilipas. Ang karma ay tila isang aninong dahan-dahang lumalapit upang sakalin siya. Ngunit ang mas masakit na balita ay dumating ng gabing iyon. Ang kanyang ina, si Aling Pacing, ay biglang itinumba ng stroke habang nakikipag-away sa isang kapitbahay tungkol sa pera. Dahil sa kawalan ng pondo at sa takot ni Carmela na mabawasan ang kanyang natitirang pera para sa luho, dinala nila ang matanda sa isang pampublikong ospital na siksikan at kulang sa kagamitan. Nang mabalitaan ni Luwalhati ang nangyari sa pamamagitan ng lihim na ulat ni Kael, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Pumunta siya sa ospital ng gabing iyon, suot ang kanyang simpleng duster at sombrero upang hindi makilala. Mula sa malayo, nakita niya si Aling Pacing na nakahiga sa isang manipis na kutsyon sa sahig ng koridor ng ospital, namumutla at tila hirap na hirap sa paghinga. Nakita rin niya si Crisanto at Carmela sa di kalayuan, abala sa pagtatalo tungkol sa kung sino ang magbabayad ng depositong hinihingi ng ospital para sa operasyon bago sila tuluyang umalis at iniwan ang matanda na mag-isa at walang malay. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng dibdib ni Luwalhati. Ang bawat pangalipusta at pagtataboy ng matanda ay bumalik sa kanyang gunita. Gusto niyang tumalikod at hayaan ng matanda na malasap ang sarili nitong kapaitan. Ngunit nang makita niya ang mga kamay ni Aling Pacing na tila nangangapa sa hangin, naalala ni Luwalhati ang kanyang sariling ina na namatay ng maaga. Naalala niya na sa kabila ng lahat,
Siya ay isang tao na marunong magmahal. Lumingon siya kay Kyle na tahimik na nakatayo sa kanyang likuran. Tumango siya ng bahagya at ibinigay ang utos na babago sa takbo ng gabi. Sa loob ng ilang minuto, sa ilalim ng pangalang Guardian Angel Trust, nabayaran ang lahat ng bayarin ni Aling Pacing. Inilipat ang matanda sa isang pribadong silid na may sapat na kagamitan at mga nurse na mag-aalaga sa kanya. Habang naglalakad palabas ng ospital, dumaan si Luwalhati sa tapat ng silid ng matanda. Hindi siya pumasok. Sa halip, kumuha siya ng isang pulang mansanas mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa maliit na lamesa sa tabi ng pinto. Ang prutas na dati ay ipinagkakait sa kanya ni Aling Pacing dahil sa karukhaan. Tanging ang tunog ng kanyang mga yabag ang naiwan sa tahimik na pasilyo ng ospital. Ngunit ang hindi alam ni Luwalhati, habang siya ay pababa ng elevator, nasalubong niya si Crisanto na pabalik sa ospital upang kumuha ng ilang gamit na naiwan. Kahit na nakayuko si Luwalhati, ang bango ng kanyang pabango, isang pamilyar na amoy ng sariwang sampagita na palaging suot ni Luwalhati noon, ay tumama sa pang-amoy ng lalaki. Natigilan si Crisanto. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib habang sinusundan niya ng tingin ang babaeng papalayo. Mayroon bang himala na nagaganap o sadyang ang nakaraan ay nagsisimula ng maningil ng mga utang na hindi kailanman mababayaran ng pera? Hindi mo ako pwedeng talikuran ng ganoon na lamang, Luwalhati. Asawa mo pa rin ako sa harap ng Diyos at ng batas. Ang lahat ng yaman mo, ang bawat sentimong kinikita mo, kalahati niyan ay sa akin. Ang boses ni Crisanto ay tila isang malansang hangin na biglang pumasok sa loob ng malinis at mabangong patahian ni Luwalhati. Nanigas ang buong katawan ni Luwalhati habang hawak ang isang rolyo ng mamahaling telang sutla. Ang telang iyon, na kasing lambot ng pangarap, ay biglang tila naging kasing bigat ng tingga sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalamigan. Kahit na sa loob-loob niya ay tila may 1,000 dagundong ng kaba at pagkasuklam. Nakatayo si Crisanto sa may pintuan. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kislap na alam ni Luwalhati, ang kislap ng kasakiman. Inilibot ni Crisanto ang kanyang paningin sa paligid ng shop. Hinahaplos ng kanyang mga mata ang bawat mamahaling kagamitan at ang mga nakadisplay na gown na tila ba tinutuos na niya kung magkano ang lahat ng ito sa merkado. Napakaganda mo na ngayon, Luwalhati. Ibang-iba sa basahang tinapon ko noon sa gitna ng ulan. Nakangising wika ni Crisanto habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang banta sa katahimikang pinaghirapan ni Luwalhati ng 4 na taon. Sino ang mag-aakala na ang babaeng hindi man lang makabili ng gatas noon ay siya palang lihim na milyonaryang nagpapatakbo ng mga kumpanyang unti-unting lumalamon sa amin? Napakagaling mong magtago. Nanikip ang dibdib ni Luwalhati. Ang kanyang mga palad ay nagsisimulang mamasa sa pawis at ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kanyang pader ng kaligtasan ay unti-unti nang tinitibag. Ngunit hindi niya hinayaang makita ni Crisanto ang kanyang takot. Huminga siya ng malalim. Itinuwid ang kanyang likod at tiningnan ng lalaki ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng paghamak. Ang basahang tinapon mo, Crisanto, ay natutong maging sutla dahil wala ka na sa buhay ko. Hindi mo pag-aari ang anuman dito. At lalong hindi mo pag-aari ang pagkatao ko. Malamig na tugon ni Luwalhati. Ang bawat salita ay tila isang hiwa ng matalas na gunting sa hangin. Lumayas ka rito bago ko tawagin ang mga security. Tumawa si Crisanto, isang tawang puno ng pang-uuyam. Security? Huwag kang magpatawa. Nakalimutan mo na ba ang batas natin dito sa Pilipinas? Walang diborsyo rito, Luwalhati. Kahit ano pang yaman ang nakuha mo sa swerte o sa kung kanino mang lalaki, asawa mo pa rin ako. Legal nating pag-aari ang lahat ng yan. At si Tala,
ang anak ko. May karapatan ako sa kanya. Kasabay ng pagbanggit sa pangalan ng bata, biglang lumabas si Tala mula sa kabilang kwarto, hawak ang isang drawing. "Mama?" Tawag ng bata. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng kuryosidad at takot sa nakikitang estranghero. Agad na lumambot ang mukha ni Crisanto. Ngunit ito ay isang pekeng emosyon na lalong nagpakulo sa dugo ni Luwalhati. "Halika rito, anak. Ako ang papa mo," wika ni Crisanto habang pilit na inaabot ang bata. Mabilis na humarang si Luwalhati, niyakap niya ng mahigpit si Tala at itinago sa kanyang likuran, tila isang inahing manok na handang pumatay para sa kanyang sisiw. "Huwag mong hahawakan ang anak ko. Wala kang karapatang tawagin ang sarili mo na ama niya matapos mo kaming itapon sa putikan," sigaw ni Luwalhati. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa matinding galit. "Rights? I will show you my rights, Luwalhati." Ang boses ni Crisanto ay naging isang madilim na bulong. "Huwag mong isipin na porket marami kang pera, ay ikaw na ang panalo. Gagamitin ko ang bawat butas ng batas para makuha ang dapat ay sa akin. Sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo, sa loob na tayo ng korte." Bago pa man makasagot si Luwalhati, isang matikas na figura ang humarang sa pagitan nila. Si Kael. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng yelo na nagpatahimik sa paligid. Hawak ni Kael ang isang folder. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Crisanto na may halong babala at seryosong awtoridad. "Mr. Crisanto, I suggest you leave these premises immediately. Hindi mo gustong magkaroon ng karagdagang demanda ng harassment bago pa man magsimula ang kahit anong kaso na iniisip mo." Seryosong wika ni Kael. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Crisanto. "Attorney, akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa ninyo? Magsaya na kayo ngayon habang hawak niyo pa ang perang iyan. Dahil sa oras na ihain ko ang demanda para sa conjugal property at child custody, sisiguraduhin kong babalik kayo sa basurang pinanggalingan ninyo." Isang malakas na paghampas ng pinto ang sumunod sa pag-alis ni Crisanto. Iniwan ang silid na puno ng tensyon at pangamba. Napaupo si Luwalhati sa isang upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at tila nawawalan ng lakas. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ni Kael sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas upang huminga. "Kael, paano kung tama siya? Paano kung makuha niya si Tala?" Tanong ni Luwalhati. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula nang pumatak sa kanyang pisngi. Tumingin si Kael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may itinatagong lungkot. "Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon, Luwalhati. Ngunit kailangan mong maging handa. Maglalabas siya ng lahat ng dumi. Gagawa siya ng mga kwentong sisira sa iyong dangal upang maging mukha kang masamang ina sa harap ng korte. Ito na ang simula ng giyera." Habang nakatingin si Luwalhati sa labas ng bintana, nakita niya ang isang puting sobre na iniwan ni Crisanto sa may pintuan. Ito ay isang paunang abiso mula sa isang abogado. Isang malaking katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nabulag ng kasakiman? At handa ba siyang isakripisyo ang lahat, maging ang kanyang bagong nahanap na katahimikan upang mawakasan ang anino ng nakaraan? Hindi ba't siya iyong babaeng itinapon ng asawa sa kalsada pero biglang nagkaroon ng sariling mansyon? Siguradong may matandang mayamang kinalolokohan niyan. O baka naman ay galing sa maruming paraan ang perang ipinagmamayabang niya. Ang mga salitang iyon na tila mga lason na ibinuga ng mga kapitbahay na dati ay kinakausap niya ay marahas na pumasok sa pandinig ni Luwalhati habang maingat niyang itinitiklop ang uniforme sa paaralan ni Tala. Ang bawat pangungutya ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang balat. Nag-iiwan ng mga sugat na hindi nakikita ngunit masakit na kumikirot.
Hindi na lamang ito tungkol kay Crisanto. Ito ay tungkol sa buong komunidad na tila naging mga hukom at berdugo ng kanyang dangal. Ang konsepto ng hiya na palaging itinuturo sa kanya noong bata pa siya ay tila isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang leeg ngayon. Nanigas ang mga kamay ni Luwalhati sa ibabaw ng puting tela ng uniforme. Ang kanyang dibdib ay kumakaba ng mabilis at naramdaman niya ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mga pisngi dahil sa matinding kahihiyan. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang kanyang anak na si Tala na nakatayo sa may pintuan. Ang maliliit nitong mga kamay ay nakayukom at ang mga mata ay puno ng mga luhang nagbabadyang pumatak. Narinig ng bata ang lahat. Narinig ng inosenteng bata ang mga malupit na bansag sa kanyang ina. Mama, totoo ba ang sinasabi nila? Na kaya lang tayo may magandang bahay ay dahil sa masamang paraan? Tanong ni Tala. Ang kanyang munting tinig ay nanginginig sa takot at kalituhan. Tila gumuho ang puso ni Luwalhati. Dahan-dahan siyang lumapit sa anak at lumuhod upang maging kapantay nito. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang gumaralgal na hikbi. Niyakap niya ng mahigpit ang anak. Ibinaon ang kanyang mukha sa balikat nito habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang pag-amin ng kahinaan sa harap ng isang mundong walang awa sa mga tulad nilang pilit na bumabangon. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Tala, naupo si Luwalhati sa madilim na sulok ng kanyang sala. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga poste sa labas na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Doon siya natagpuan ni Kael. Hindi ito kumatok ng malakas. Ang kanyang presensya ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Hindi nagsalita si Kael. Sa halip ay naupo siya sa tabi ni Luwalhati. Hinahayaan ang katahimikan na maging gamot sa nagdurugong puso ng babae. Kael, bakit kailangang maging ganito kahirap? Akala ko, kapag may pera na ako, matatapos na ang lahat ng pasakit. Pabulong na wika ni Luwalhati. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Sinira na ni Crisanto ang nakaraan ko. Ngayon ba ay sisirain niya rin ang hinaharap ng anak ko sa pamamagitan ng mga kasinungalingan? Dahan-dahang inabot ni Kael ang kamay ni Luwalhati. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa ibabaw ng tubig. Ang mga taong walang sariling liwanag, Luwalhati, ay palaging susubukang patayin ang ningning ng iba. Ngunit tandaan mo, ang katotohanan ay tila isang diamante. Maaring matakpan ng putik, pero hinding-hindi mawawala ang kinang nito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa loob ng dilim, naramdaman ni Luwalhati ang marahang paghilig ng ulo ni Kael sa kanyang balikat. Isang simpleng kilos ng pag-aaruga na hindi kailangang lagyan ng malisya, ngunit nagpadama sa kanya ng isang uri ng kaligtasan na hindi kayang bilhin ng 250 milyong piso. Ang amoy ng kape at bagong labang damit mula kay Kael ay tila isang pamilyar na tahanan na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, ang takot sa nalalapit na paglilitis ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang matatag na pag-asa. Bago umalis si Kael, may iniabot siyang isang maliit na sobre kay Luwalhati. Dumating ito mula sa investigador na kinuha ko. May mga bagay na hindi kayang itago ng pera ni Carmela o ng kasakiman ni Crisanto. Basahin mo ito bago tayo pumunta sa korte bukas. Nang makaalis si Kael, binuksan ni Luwalhati ang sobre sa ilalim ng maliit na lampara. Ang mga dokumentong nasa loob ay tila mga huling piraso ng isang puzzle na matagal na niyang hindi mabuo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat detalye. Isang lihim na nakatago sa loob ng 4 na taon ang naging susi upang tuluyang mawakasan ang paghahari-harian ni Crisanto.
Kinabukasan, nakatayo si luwalhati sa tapat ng malaking pintuan ng korte. Ang sikat ng araw ay tila isang korona sa kanyang ulo at ang kanyang tindig ay kasing tibay ng isang muog. Nakita niya si Crisanto sa di kalayuan, nakasuot ng barong at mayabang na nakangisi habang kausap ang kanyang mga abogado. Tila sigurado na ito sa kanyang panalo. Ngunit sa loob ng bag ni luwalhati, ang dokumentong ibinigay ni Kael ay tila isang nakatagong patalim na handang tumapos sa laban na ito. Ang tanong na lamang ay kung handa na ba ang mundo sa marahas na katotohanan na sasabog sa loob ng silid na yon. Ang gabi ng pagtutuos ay narito na, at ang bawat panig ay may kani-kaniyang alas na itinatago sa ilalim ng kanilang mga manggas. Ang loob ng silid ng hukuman ay tila isang malaking palamigan na nagpapangatog sa mga tuhod ni luwalhati. Ang bawat mahabang upuang kahoy ay puno ng mga taong ang mga mata ay tila mga matatalas na kuko na handang kumalmot sa kanyang dangal. Nararamdaman niya ang malamig na bugso ng aircon na humahaplos sa kanyang batok, ngunit mas malamig ang titig ni Crisanto na nakaupo sa kabilang panig, mayabang na nakasuot ng barong at tila isang leon na nakatitig sa kanyang biktima. Sa ilalim ng lamesa, nararamdaman ni luwalhati ang kanyang mga daliri na tila naging yelo sa lamig. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kaba, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Kael. Ang pagpisil ng kamay ng abogado ay hindi lamang pag-alo. Ito ay isang tahimik na pangakong hinding-hindi siya nito bibitawan sa gitna ng laban. Nagsimula ang paglilitis sa marahas na paraan. Ang abogado ni Crisanto, isang lalaking may boses na tila kalawang na kinakiskis sa bakal, ay walang awang binaboy ang pagkatao ni luwalhati. Kagalang-galang na hukom, paano natin mapagkakatiwalaan ang isang babaeng biglang nagkaroon ng milyon-milyong piso nang walang malinaw na pinagmulan? Ang aking kliyente, si Mr. Crisanto, ay biktima ng isang asawang nagtago ng yaman upang suluhin ang dapat ay para sa kanilang pamilya. Isang babaeng handang talikuran ng kanyang asawa para sa pera ay hindi nararapat na humawak sa bata. Napayuko si luwalhati. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpapahina sa kanyang loob. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao sa likuran, ang mapanirang tsismis na tila mga langaw na dumadapo sa kanyang sugat. Ngunit nang tumayo si Kael, ang lahat ay tila natahimik. Ang kanyang presensya ay tila isang matayog na tore na hindi kayang tibagin ng anumang hangin. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi kailanman nagtago ng yaman mula sa isang asawa. Dahil sa mata ng batas, 4 na taon na ang nakalilipas mula nang putulin mismo ni Mr. Crisanto ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng isang kriminal na paraan. Seryosong pahayag ni Kael, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Isang folder ang marahang inilapag ni Kael sa harap ng hukom. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Upang makapagpakasal sa anak ng isang mayamang negosyante, gumawa si Mr. Crisanto ng isang napakalaking kasinungalingan. Your Honor, hawak ko rito ang isang pekeng death certificate na inihain ni Mr. Crisanto sa ibang bansa upang ideklara na patay na si luwalhati. Kasama rin dito ang mga dokumento ng isang divorce na nakuha niya sa pamamagitan ng pekeng dokumentasyon at panunuuhol sa mga fixer sa rekto. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Crisanto. Ang kanyang mapuputing pisngi ay biglang naging kasing putla ng abo. Ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding takot. Sinubukan niyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kanyang abogado. Ngunit ang bawat salita ni Kael ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Dahil mismong ang aking kliyente ay idineklara mong patay at ang iyong unang kasal ay itinuring mong wala na upang makapagsimula ng bagong buhay
Sa karangyaan, wala ka ng anumang legal na karapatan sa buhay, sa yaman, o maging sa anak ni luwalhati. Ang bawat salita ni Kael ay tila isang matalas na espada. Ang iyong sariling kasalanan, ang iyong sariling panlilinlang, ang siyang nagputol sa kadenang nais mong gamitin ngayon upang muling saktan ang babaeng itinapon mo. Ang matunog na pagbagsak ng maso ng huwes ay tila isang kulog na nagtapos sa katahimikan. Hindi matatanggap ng hukuman ang anumang hiling ng isang taong gumamit ng pandaraya sa harap ng batas. Mr. Crisanto, hindi mo lamang nawala ang karapatan mo sa yaman ni luwalhati, kundi napatunayan mo rin ang iyong kawalan ng moralidad upang maging isang ama. Kasabay ng pagtatapos ng hatol, bumukas ang malaking pinto ng korte. 2 pulis ang pumasok. Ang kanilang mga uniforme ay tila sumisimbolo ng hustisyang matagal na ipinagkait. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni luwalhati si Crisanto na kinakaladkad palabas. Ang mukha nito ay puno ng desperasyon habang isinasara sa kanyang mga kamay ang malamig na bakal ng posas. Napaiyak si luwalhati, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng isang malayang ibon na sa wakas ay nakawala sa hawla ng nakaraan. Naramdaman niya ang muling paghaplos ni Kael sa kanyang likuran, ang init na nagbibigay ng mensahe na tapos na ang gabi. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, napansin ni luwalhati ang isang babaeng nakatayo sa dulo ng pasilyo. Si Carmela. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng galit para kay Crisanto, kundi isang matalim na titig na nakatuon kay luwalhati. Mayroon pa bang huling lason na nakatago sa ilalim ng magagandang damit ng babaeng naging dahilan ng kanyang paghihirap? Ang bawat rehas na bakal na humahati sa pagitan ni Crisanto at ng kalayaan ay tila mga anino ng bawat kasalanang itinanim niya sa nakaraan. Sa loob ng madilim at mabahong selda, nakaupo ang lalaking dati ay nangarap na maging hari ng arkitektura, ngunit ngayon ay isang bilanggo na lamang ng sarili niyang kasakiman. Ang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ng kulungan ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ang huling pako sa kanyang kabaong. Pumasok si Carmela, ang babaeng naging mitya ng pagtalikod niya kay luwalhati. Ngunit sa halip na yakap at pangako ng katapatan, isang puting sobre ang inihagis nito sa harapan ni Crisanto. Ang tunog ng papel na tumama sa semento ay tila isang malakas na sampal. Pirmahan mo yan, Crisanto. Hindi ako magpapakabulok sa isang lalaking walang silbi at kriminal. Tapos na tayo. Ang malamig na tinig ni Carmela ay walang iniwan na puwang para sa awa. Nilisan ng babae ang lugar nang hindi man lang lumingon. Iniwan si Crisanto na humahagulgol habang nakakapit sa mga malamig na bakal na rehas. Samantala, sa isang malayong dulo ng lungsod, dahan-dahang pumasok si luwalhati sa isang maliit at payak na silid ng isang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda. Ang amoy ng gamot at ang mabigat na katahimikan ay tila bumabalot sa buong paligid. Doon sa isang kama sa sulok, nakahiga si Aling Pacing. Ang dati ay mapagmataas at malakas na boses ng kanyang biyenan ay napalitan na ng mabuhay na paghinga. Ang kalahati ng katawan nito ay paralisado na at ang mga mata nito ay puno ng takot at pangungulila. Nang makita ni Aling Pacing si luwalhati, tila isang kidlat ang gumuhit sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng masaganang luha. Sinubukan ng matanda na magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay mga unggol na puno ng pagsisisi. Ang mga kamay nito, na dati ay ginamit upang itulak si luwalhati sa putikan, ay nanginginig na pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng kanyang dating manugang. Luwalhati, patawad. Ang pabulong na salitang halos hindi marinig ay nagmula sa tuyot na labi ng matanda. Nanikip ang dibdib ni luwalhati. Isang matinding labanan ng emosyon ang nagaganap sa kanyang loob. Gusto niyang isumbat ang lahat ng hirap, ang bawat gabing ginaw na ginaw siya sa ulan, at ang bawat gutom na tiniis niya para lamang kay Tala. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kaawa-awang kalagayan ni Aling Pacing,
Naramdaman ni luwalhati ang pagluwag ng isang mahigpit na buhol sa kanyang puso. Ang galit na matagal na niyang bitbit ay tila isang mabigat na bagahe na pagod na siyang pasanin. Pinatatawad na kita, Nay. Ang mahinang tugon ni luwalhati habang marahang hinahaplos ang tuyot na balat ng kamay ng matanda. Ngunit kailangan mong tanggapin na ang kapatawarang ito ay para sa katahimikan ng aking kaluluwa at hindi nangangahulugang maibabalik natin ang dati. Mananatili ka rito sa maayos na pasilidad at ako na ang bahala sa lahat ng iyong pangangailangan, ngunit hinding-hindi mo na muling makikita si Tala. Ang iyong anino ay hindi na muling lalapit sa aking anak. Tumalikod si luwalhati at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusaling iyon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Ang sariwang hangin sa labas ay tila isang matamis na gantimpala. Naramdaman niya ang tunay na kalayaan, isang kalayaang hindi nanggagaling sa pera, kundi sa kakayahang magpatawad nang walang hinihinging kapalit. Mabilis ang kanyang mga hakbang pauwi sa kanyang patahian. Ang kanyang puso ay puno ng katuwaan dahil sa wakas ay maibabalita na niya kay Kael na tapos na ang lahat ng gulo. Gusto niyang pasalamatan ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos, ngunit nang itulak niya ang pinto ng kanyang shop, isang hindi inaasahang eksena ang bumulaga sa kanya. Ang silid ay tahimik at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa hapon na sumisilip sa bintana. Doon, sa gitna ng sala, nakita ni luwalhati si Kael na nakatayo malapit sa isang malaking maleta na gawa sa balat. Ang mga gamit nito ay maayos na nakaimpake at ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa ay tila mga huling bilin. Nanlamig ang buong katawan ni luwalhati. Ang katuwaang nararamdaman niya ay biglang napalitan ng isang matinding kaba na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal ng nakaraan. Lumingon si Kael. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang uri ng determinasyon na mahirap basagin. Luwalhati, tapos na ang aking tungkulin dito. Ligtas ka na at nakuha mo na ang hustisyang nararapat sa iyo. Ang tinig ni Kael ay tila isang malungkot na himig ng pamamaalam. May mga bagay sa aking nakaraan na kailangan ko ring harapin at hindi ko gustong madamay ka pa sa mga aninong humahabol sa akin. Nanginig ang mga labi ni luwalhati. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang sigaw ng sakit sa kanyang pandinig. Bakit sa sandaling nakuha na niya ang lahat, ay tila may isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang muling kukunin sa kanya? Mayroon pa bang huling pagsubok na kailangang lampasan ng kanyang puso bago niya tuluyang makamit ang tunay na kaligayahan? Ang matigas na tunog ng pagkakalapat ng kandado ng maleta ay tila isang malakas na hudyat ng muling pagkawasak ng mundo ni luwalhati. Nanatiling nakatayo si Kael. Ang kanyang likuran ay tila isang matayog na pader na hindi na maabot ng mga kamay ni luwalhati. Ang sikat ng hapon na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng mahabang anino sa sahig, isang anino ng pamamaalam na hindi kailanman inakala ni luwalhati na darating. Attorney, Kael, aalis ka talaga ng ganito na lang? Ang boses ni luwalhati ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin, matapos mong ibalik ang dangal ko, iiwan mo rin ba ako tulad ng ginawa ni Crisanto? Dahan-dahang humarap si Kael. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng talino at tapang sa loob ng korte, ay ngayon ay nababanaagan ng isang uri ng pag-aalinlangan at matinding lungkot. Isang malalim na pagpapakawala ng hininga ang nagmula sa kanyang mga labi bago siya dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni luwalhati. Luwalhati, look at you. Milyonarya ka na. Hawak mo na ang buong Maynila sa iyong mga palad. You have everything now. Wealth, justice, and your daughter. Mahinahon ngunit may pait sa boses ni Kael. Ako? Isa lang akong hamak na abogado
na may sariling mga aninong kinatatakutan. Ayaw kong sabihin ng mundo na kaya lang ako na natili sa tabi mo ay dahil sa 250 milyong pisong yan. You deserve someone who matches your status, hindi isang tulad ko na palaging nasa dilim. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Luwalhati, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Humakbang siya palapit kay Kael, binali ang distansyang naghihiwalay sa kanila. Status? Akala mo ba ay mahalaga sa akin ang perang yan? Kael, noong gabing itinapon ako sa ulan, walang halaga ng pera ang nagligtas sa akin. Ang nagligtas sa akin ay ang init ng tiyaw ni Manang Rosalinda at ang katatagan ng iyong mga kamay na humawak sa akin noong wala na akong tiwala sa kahit sino. Hindi na hinintay ni Luwalhati ang sagot ng lalaki. Marahas niyang hinawakan ang malaking palad ni Kael at idiniit ito sa kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Ramdam mo ba ang bilis ng pintig nito, Kael? Hindi ito tumitibok para sa ginto o para sa mga titulo ng lupa. Tumitibok ito para sa lalaking naging tanging kanlungan ko sa gitna ng bagyo. Ikaw ang aking tunay na kayamanan, Kael. Ang 250 milyong pisong yan ay papel lamang. Pero ikaw ang buhay ko. Natigilan si Kael. Ang kanyang matikas na tindig ay tila unti-unting gumuho sa harap ng katapatan ng babaeng mahal niya. Ang amoy ng sariwang sampagita na palaging suot ni Luwalhati ay humalo sa amoy ng kape mula sa polo ni Kael. Lumilikha ng isang atmosfera ng matinding emosyon. Dahan-dahang iniangat ni Kael ang kanyang kabilang kamay at marahang hinaplos ang basang pisngi ni Luwalhati. Tila tinatanggal ang bawat bakas ng sakit na itinanim ng nakaraan. Sa gitna ng tahimik na silid, dahan-dahang iniyuko ni Kael ang kanyang ulo hanggang sa magdampi ang kanilang mga noo. Ang kanilang mga hininga ay naging isa, at sa isang sandali ng perpektong katahimikan, naramdaman ni Luwalhati ang malambot at mapagmahal na paglapat ng mga labi ni Kael sa kanyang mga labi. Ito ay hindi isang halik ng pagnanasa, kundi isang banal na pangako. Isang halik na nagbubura sa bawat sampal ni Crisanto at sa bawat pang-aalipusta ni Aling Pacing. Ramdam ni Luwalhati ang init ng yakap ni Kael. Isang bisig na nagparamdam sa kanya na sa wakas, siya ay ligtas na at hindi na kailangan pang tumakbo. Nabalik lamang ang kanilang diwa nang marinig nila ang marahang tunog ng pagkuskos ng tsinelas sa sahig. Sa may pintuan, nakatayo si Manang Rosalinda habang karga ang natutulog na si Tala. Ang matanda ay may malawak na ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang pinagmamasdan ang nabubuong pamilya sa kanyang harapan. Luwalhati, anak, mukhang hindi na kailangang mag-alala sa hapunan. Mukhang kompleto na ang pamilyang pinapangarap natin. Ang masayang tinig ni Manang Rosalinda ay tila isang pagbabasbas sa kanilang pagmamahalan. Ngumiti si Luwalhati habang nakasandal pa rin ang kanyang ulo sa dibdib ni Kael. Pinanood niya ang mahimbing na tulog ng kanyang anak at ang mapagmahal na tingin ng kanyang aninong tagapagtanggol. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ang mga luha ni Luwalhati ay hindi nagawa sa pait. Ang bawat patak ay tila isang kumikinang na diamante. Matigas, matatag, at punong-puno ng liwanag. Ang gabi ng Unos ay tuluyan ng lumipas at ang umagang dala ng pag-ibig at kapatawaran ay nagsisimula pa lamang sumilay. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng pait at pinapalitan ito ng mga sariwang alaala ng kaligayahan. Sa gitna ng isang malawak at luntiang hardin na puno ng mga namumukadkad na rosas at sampagwita, nakatayo ang isang matayog na gusali na may nakaukit na pangalang Luwalhati Foundation for Hope. Hindi ito isang monumentong gawa sa yabang, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng dilim na pinagdaanan ni Luwalhati noon, ang mga inang itinaboy at mga pusong sugatan na naghahanap ng bagong simula.
Nakatayo si Luwalhati sa balkonahe ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Ang kanyang suot na puting damit ay tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang kalooban. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang bigat ng lihim na kailangan niyang itago. Sa tabi niya, naramdaman niya ang pamilyar na init ng bisig ni Kael na dahan-dahang pumalupot sa kanyang baywang. Isang yakap na sa loob ng 5 taon ay hindi kailanman nagbago ang higpit at katapatan. Napakaganda ng tanawin, hindi ba? Pabulong na wika ni Kael, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ngumiti si Luwalhati at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Mas maganda ang katahimikang nararamdaman ko ngayon, Kael. Ang bawat luhang pumatak noon ay tila naging mga buto na nagbunga ng ganitong uri ng kapayapaan. Nabalik lamang ang kanilang atensyon sa hardin nang marinig nila ang malakas na tawanan ni Tala na ngayon ay isang malusog at masayahing bata habang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Kasama nito si Manang Rosalinda na masigla pa rin at tila naging tunay na lola sa bata. Ang tunog ng mga yabag ng mga paa sa damuhan at ang malamyos na huni ng mga ibon ay tila isang napakagandang awit ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, napansin ni Luwalhati ang isang figura ng lalaki na nakatayo sa kabilang panig ng kalsada, sa labas ng gate ng foundation. Ang lalaki ay nakasuot ng kupas at maruming damit, ang kanyang balat ay tustas ng araw, at ang kanyang tindig ay tila isang tuyong sanga na madaling mabali. Si Crisanto, kalalabas pa lamang nito sa kulungan, tila isang anino ng dati niyang hambog na pagkatao. Nakatingin si Crisanto sa loob ng hardin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at panghihinayang habang pinagmamasdan. Ang pamilyang dati ay nasa kanyang mga kamay, ngunit tinapon niya dahil sa kasakiman. Nakita rin ni Kael ang lalaki at naramdaman ang bahagyang panginginig ng kamay ni Luwalhati. "Gusto mo bang paalisin ko siya?" tanong ni Kael na may halong pag-aalala. Dahan-dahang umiling si Luwalhati. Hindi na siya nakaramdam ng galit. Hindi na rin siya nakaramdam ng pagnanais na maghiganti. Ang nakikita niya ay hindi na ang halimaw na sumira sa kanya, kundi isang kaawa-awang estranghero na nabubuhay sa sarili niyang impyerno. "Hayaan mo siya, Kael," mahinahong sagot ni Luwalhati. Ang pinakamasakit na parusa para sa isang taong tulad niya ay ang makita ang lahat ng bagay na maaari sana niyang nakuha kung marunong lang siyang magmahal. Ang kanyang sariling budhi na ang kanyang magiging bilangguan habang buhay. Hinarap ni Luwalhati ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. "Napatunayan ko na ang pera ay tila isang salamin lamang. Hindi nito binabago ang tao. Inilalabas lamang nito kung sino talaga sila sa ilalim ng kanilang mga balat. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa mga pusong handang dumamay tayo sa gitna ng ulan." Sa pagtatapos ng hapon, dahan-dahang pumasok ang buong pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay hindi na tunog ng pagkakulong, kundi tunog ng kaligtasan. Ang kwento ni Luwalhati ay hindi lamang kwento ng pag-angat mula sa hirap, kundi isang paalala na ang bawat patak ng luha, kapag hinaluan ng tatag at dangal, ay kayang maging isang matibay na diamante na hinding-hindi mababasag ng kahit anong bagyo. Sa wakas, ang giyera ay tapos na, at ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang bagong umaga na puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig.